I'm encouraging everyone, despite the fact that I don't want to be, sino bang gusto maging doomsayer o Yeah. bringer of doom? I don't really envy my position of itong nagsasabi na may daya but I have no choice because that is really what is happening. Pero ang pakiusap ko lang sa atin mga kababayan, we have to make that vote surge for our candidates. Para pag may vote surge tayo, there's a possibility na manalo pa rin yung kandidato natin like what happened to President Duterte. But kung hindi man mangyari yan, that cheating becomes so blatant that everybody will revolt. Kailangan tambakan talaga natin. Yun yung gagamitin natin word. Tambakan talaga natin ang boto. Kapag ang COMELEC ang siyang may hawak ng encryption keys, ang siyang may access sa ating database at sa source code, pwede pa rin niyang dayain ang resulta ng online voting kahit sabihin pa nating may verification process sa huli. Dahil lahat ng data na ibabalik niya sa'yo during verification process ay pwede niyang i-spoof. Ang problema sa COMELEC ay wala itong documentation ng tinutukoy nitong pag-verify ng mga encrypted votes later on. Hindi ba't kapag ikaw yung in charge sa pinakamahalagang computer process sa ating bansa, ay dapat meron kang documentation ng ganitong verification process para ma-instill yung confidence sa tao kung mag-verify sila later on kung logically sound ba at technologically sound yung mga principles behind ng verification process na ito. Yung ganitong documentation ay normal na gawain ng mga pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo para mag-inspire ng confidence sa mga user nito. Hindi na nagre-rely lang tayo sa mga bare claims ni Chairman George Garcia at pinipilit niyang tanggapin natin ang kanyang salita bilang gospel. Kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto, makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila. Chairman George Garcia, naglolokohan lang tayo dito kapag walang paraan para sa isang botante na ma-verify if yung encrypted ballot ay pareho doon sa ballot na kinast nila. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila, pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Ang best practice ay yung katulad sa Election Guard na open source ng Microsoft kung saan yung botante ay pwede niyang randomly i-check kung yung encrypted ballot ay pareho sa balota na fill out niya, pero dapat itong revealed na balota na ito ay dapat i-spoil para hindi maibenta ng botante yung kanyang boto.